Good day po mga kapatid. Our today's devotion is about the power of the gospel, ang kapangyarihan ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Our scripture reading is nasa Book of Psalms 119, verse 9 to 16. And our key verse tonight or today ay nasa Acts chapter 26, verse 18. Ganito po ang sabi ng salita ng Panginoon: to open their eyes and to turn from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. So, makikita ho natin ng isa sa napaka-attractive sa tao patungkol sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo ay ang kapangyarihan ho neto. So, ang gospel ay merong divinely power. No? So, ito ho ay makapangyarihan na makikita po natin once na ang isang tao ay nakinig ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo at ito ay kanyang tinanggap. Meron ho itong kapangyarihan na hindi kayang pantayan at hindi po mapipigilan. So, ang sabi nga ho doon sa talatang binasa ho natin, to open their eyes and to turn from darkness to light and from the power of Satan unto God. So, once ang tao po ay naligtas at tinanggap po niya ang mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, siya ho ay inilipat na mula sa kaharian ni Satan. Ibig sabihin, hindi na po siya alipin ng paghahari ng kasalanan, sa halip siya ho ay inilipat na sa kaharian ng Diyos. So, ang isang tao na ho na naligtas, ang isang Kristiyano, makikita ho natin na hindi na po siya helpless or hopeless patungkol sa pagbabago sa kanyang buhay. So, if you receive the gospel of the Lord Jesus Christ, then meron ka ng power upang magkaroon ng pagbabago sa iyong buhay sapagkat ang Diyos na ang kasama mo, ang Diyos na ay sumasa iyo through the presence of the Holy Spirit. So, hindi ho natin pwedeng ipangatwiran na hindi natin kayang pagtagumpayan ang kasalanan o yung mga actions or habits na hindi kalooban ng Diyos sa atin ay hindi natin kayang tanggalin sapagkat meron tayong divine power na yan po ay galing sa Diyos simula nung tayo ay nakakilala at tumanggap sa atin pong Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. And the second thing na gusto ko pong makita natin, once na ikaw ay naging kabahagi ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo, then tinanggap mo na ang katotohanan. No, ikaw ho ay meron ng katotohanan, meron ka ng encouragement, meron ka ng hope, meron ka ng comfort, meron ka ng joy. So, yan ho ay dapat i-share natin sa mga taong hindi pa po nakakilala sa ating Panginoon Jesucristo. Yet, it's not fit, hindi po bagay sa isang Kristiyano na sa mundong ito, hinahanap niya yung kagalakan, yung encouragement, yung pag-asa. Sapagkat meron ka na ng kapatid, meron ka ng pag-asa at kalakasan na nanggagaling sa Panginoon simula na ikaw ay naligtas. So therefore, ikaw ang dapat maging dahilan o maging daluyan ng kalakasan at katotohanan sa buhay ng mga tao sa mundong ito. So very simple lang ho ang devotion natin today. And I would like to ask you mga kapatid, tinanggap mo na ba o naranasan mo na ba ang kapangyarihan ng mabuting balita ng ating Panginoon Jesucristo na ipinahayag sa kanyang salita? Well, kung sinasabi mong tinanggap mo na or naranasan mo na, then ginagamit mo ba iyon upang i-share sa mga taong nawawala, sa mga taong dying at nangangailangan ng kaligtasan at mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo? So I hope gamitin tayo ng Panginoon to share the gospel of the Lord Jesus Christ sapagkat yan ay magbibigay ng kapangyarihan sa tao upang siya ay magkaroon ng pagbabago at siya ay mailipat sa presensya ng Diyos magpawalang hanggan. Tayo po ay saglit na manalangin. Lord God, salamat po sa inyong mga salita na siyang nagbibigay sa akin kaliwanagan patungkol sa mabuting balita.
Lord, sa kapangyarihan ng mabuting balita, ako ay may paraan na po, O Diyos, upang magkaroon ng pagbabago ang aking mga habits, aking actions, maging ang aking mga attitude. And Lord, tulungan niyo po ako na maibahagi ang mabuting balita sa mga taong nawawala, mga taong dying, at tunay na nangangailangan ng kaligtasan na inyong ini-offer sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo. Salamat Lord sa devotion na ito, and use me, O Lord. This is I ask and pray in Christ's most precious name. Amen.